mulakaw o kanusa siya mobalik. Only the father's groom ang makabalo kung kanusa niya pabalikon iyang anak para kwaon ang iyang asawa, ang iyang bride. No? So since man nagbulag sila, wala kabalo ang bae kung kanusa sila magbalik kita, so dapat na ay remembrance, no? As a pledge of his return. So kung makahinumdum ang bae, makita niya ang iyang singsing, naday mo balik sa ako, aday. Ako, aday. Naday ko, gusto magipagminyo sa ako, Okay. So, money ang ikaupat na stage. Money ang preparation. So, during this time, the groom would prepare a place for his bride and the woman would gather her dory and make clothes. So, ngayon mula ka ang lalaki, after niya mag-propose, after niya muhatag og gift, because of kinahanglan niya nga mag-prepare. O sa iyang i-prepare? Ang ilahang balay. Ang ilahang puhian. So, maunay purpose. And, kung abay, nabilin pa siya, kanina time, mauni siya ang training time sa bae. Nga, makatuna siya og laba, katong siya luto, then, kung usay gibilin nga, kwal, kaya usay, maglibot ko sa Dory. So, ang gibilin nga Dory, gamitin po sa bae para ilihang ma-multiply, para mamaraghan niya. So, it's either magpaghimo siya mga sanina, unsa pa ba na. Nasabtan ba? Amen. Sabtan po. Sabot po. So dahil po sa time no, nga preparation, bulag man ang bayo laki. So, sexual nga relation were strictly forbidden. So, wala ginahitabuan nga sexual nga intimacy or intercourse nila. Okay? So, ingon na ang betrothal. Gibawal ang pagkipagsunod. So, kung sa ato pwede na mag-uban kana usay ka na magkita-kita, bisag engage, ingon ana. Pero sa betrothal, as in wag, di ko makita na sa imong groom after the proposal. And, kuan kana usay ni, once nabasabot na ani nga ang babae, dili na siya pwede mo-entertain og lain. Kaya nakakuha naman siya, naka-betroth naman siya, ang lalaki dili na siya pwede mo lingi sa lain. Tungod kay ma-consider na siya nga adultery. Sala kasi nga. Since both of them were in agreement, the bride and the bridegroom would be required to separately go through a ceremonial washing. No? Symbolic spiritual cleansing, signifying that they were entering into this time of betrothal in purity, having agreed to give themselves exclusive to one another. So sa tagabulan sila, gilgikuan na nila kanang agi sila spiritual na kuan bitaw kanang sa washing or ceremonial washing. So spiritual na siyang aspect nung dili na gid na ihatag nila lang kaugalingon sa lain. So ilahan kaugalingon para lang gyud sa katong na-propose, no? Katong nagipag-betroth sa ilaha. So pura sila ang templo nga dedicated lamang para sa ilahang bridegroom or para sa bride. No? She or he is already set apart, no? For her or his partner. Okay, so, kung sige una? Proposal. Ikaduha? Negotiation. Ikatulo? Ikaw pa? Preparation. And lastly, fifth is mo ang wedding ceremony. So, sa minada ni, this is where the man would take the woman into his home and they would consummate the marriage. So, kanina time, ready na tayo ang ilahang balay. No? Ning approve na ang papa sa groom, okay? Anak, waan na ang imuhang bride. Daan na siya din sa balay ng imuhang anda. Amen? So, dahil na dayon, once nga nag-uban sila balay, dahil na dayon nga, totally na, i-enjoy na nila ang marriage life. No? Kasi ganahan ko na ng kind of betrothal or engagement. Yung may plano at may patutunguhan. Amen. Amen. So, yun
nag-signify ni siya or wala ni siya ilaing i-point out, kundi ang gibuhat ni Jesus Christ for us. So, muna ang ato ang title karon. So, please, Atisay. So, atong title karon, Betrothed to my first love. So, kisa man ang first love? Jesus. Si Lord, si Jesus. No, we are already engaged to Jesus. Amen. 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 So, as we look back no, on the 5 stages ng ating dimension proposal, number 1, kasi makita na po mga proposal na dihatag ni Lord sa ato sa John 3:16. For God so loved the world. Imagine ang proposal na dihatag ni Jesus, ni God sa ato. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believed in Him should not perish but have eternal life. Si Lord mismo, you know what? Di hatag sa iyang kaugalingon, gipili tayo niya. Di ani siya ang kalibutan, nagibiyaan niya ang langit just to pursue us. Amen? Just to offer a proposal. Wow. Amen. And our repentance, no? Ang atong paghinusol, ang atong panausanig pagbag-o nga, dili na ito mabalik sa tundaan kinabuhi sa dihangan, decide na nga makabaptize, i-proclaim na to that we are one na united with Christ. No? That is our panausanig saying to Jesus, yes to the proposal. Amen. Nakainomdom ba mo the moment you have encountered Jesus Christ? Amen. Kaya nga, Lord, sige Lord, ihatag ako tibuok kinabuhi. Timuhan na ni Lord. Ako kinabuhi, basta hiluwa ko sa akong mga sala. That's the time na ni say yes ka kang Jesus. Kaya nungtong ka na. Nung in love kayo ka kang Jesus. Amen. And if Jesus will ask you today, no? Will you marry me? Usay mo to ba? Yes, I will. Yes, Lord. Yes, Lord, Baba. Yes, Lord. Amen. Yes, I will. So, ikaduha is the negotiation. So, may naitabo, no? So, nasa Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Gingon dani no, that ikaw daw pinalit ka sa usa ka presyo. Na ay gihatag si Lord nga bride price sa imuha. Ingon ana ka kabugat ka valuable para kang Lord kay naa siya gibayad para makuha ka. Para ma-win ka. Amen? Hindi ka lang pinili o minahal ni Lord, but He bought you for a price na ay ibayad. Nag-cost siya of something. Dili na ka libre. Amen? Dili ka basta-basta. Nagbayad si Lord ng dory para matubos ka. Paano? By His own life and blood nga ni-shed dito sa cross. Amen. Kinsay kaya mo bayad ang iunana para sa imuha? Wala kundi si Lord. Wow. Amen. Amen. Ikatulo, mao ang to? Gift. O sa may gift nga gibili ni Lord sa atua. John Eternal life. 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things, bring to your remembrance all that I have said to you. Sa nagibili ni Lord sa ato, sadya, wala, you know what? Wala lang nila ko si Lord, giproposan ta niya, gibayaran ta niya, and then wala na tayo. Napa siya gibilin nga regalo, kinsa man na, si Holy Spirit. Amen? Lingkod ka, lingkod, So, lingkod. si Holy Spirit ang silyo or remembrance nga naay mo balik sa ato. Amen. Amen! Amen. Are you excited nga na mo balik sa imuha? Amen. Amen mo, uwan mo, dili mo balik pero si Lord balikan ka. Amen.
Especially nga, wala. Paano ka hindi mo magkita? Pero, nganong na si Holy Spirit? Because He is the Comforter. Oh, amen. I-comfort ka ni Holy Spirit. Nabangan ka ni Holy Spirit na makahulat ka. Amen. And grabe ang gift, pag-gift ni Holy Spirit, no? No? What is the fruit of the Holy Spirit? Diba? Goodness, kindness, love, joy, peace, gentleness, self-control, patience. Imagine na ano sa inyo as you wait for the Lord's second coming. Amen. Jesus has given us His Holy Spirit as the pledge, no, and promise of His return. Amen? Amen. So, ikaw pa, the preparation. Sige, ang gani sa verse. So John 14:1-3, gingon dali, but He says, do not be troubled. In my Father's house, there are many mansions, many rooms. I am going there to prepare a place for you. Okay. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that you will also be where I am. Wow. Si Lord nilakaw siya to prepare a place for us. Amen. The best place that we could ever be. Nilakaw si Lord with a purpose para sa ato ang future. Amen? 1 Corinthians 2:9, for no eye has seen and no ear has heard, and no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Dili daw na to kaya ma-imagine, no? Or ano to sa itong hunahuna, sa itong mga dalunggan, or unsa pa ba na, ano, kung unsa ka lindo, ang gaandam sa Ginoo. Kung ano may nga mansion, puros gold, mas more than pa, anak. Ingon na anak ka, the best. Na wala, di makatagna kung unsa na, pero pwede ka makasalig sa Ginoo mo na pinakanindot para sa iyo. Amen. Pero kanungat tayo, no? You know what, no? Ang second coming ni Jesus, no? While na siya dito sa heaven, He is busy in the house of His Father. Nag-give mo siya mga accommodations para sa atua. So that when the house, no, the work is completed, the Father will say, go back. Amen. Only the Father can say, or He alone knows when is the right time. Pabalik ko niya ang anak. Amen. Oh, even the angels, wala silang kabalo. Kaya tungkol pagbuot sa amahan, kung makita na niya nga kompleto na, nga, kwaon ang bride, kwaon ka. Amen. And lastly, is the last stage mo ang wedding ceremony. No? So, kasali na. Matthew 26:36. Okay, so no one knows when the day or time will be. The Son and the angels in heaven don't know when it will be. Only the Father. So next, please attend. Nasa Hosea. Hosea 2:19-21. So during my quiet time, kung basa na doon sa book of Hosea, makita na doon that the Lord, God Himself, revealed to His people that He is our husband. So si Lord, hindi na siya provider, hindi na siya healer, but He is our husband. So hindi mo no? I will make you my wife forever, showing you righteousness and justice, unfailing love and compassion. I will be faithful to you and make you mine, and you will finally know me as Lord. Oh. Imagine, di mo na ana ang asaad, di mo na ana nga vow ihatag sa inyo. Si Lord, gusto siya makipag-minyo. Siya mismo ning offer. Siya mismo nag-propose sa ako. Amen?
Jesus Christ in your life, you are already betrothed to God. Hindi mo kataban, you are betrothed to God. You are betrothed to God. You are engaged to God. Engaged to God. Amen? No? So, although wala pa tayo sa mga singles, wala pa tayong kasal, no? Nga, kanang wedding ceremony nga itong kanang i-look forward. You know what? I want to tell you that you are already betrothed to God. Oh. Amen? No? Bago pa man tayo ikasal, dapat kasal na tayo kay Lord. Amen? So the question is that while during the waiting period, since nakamatay ni kalimutan na nagulat na sa pagbalik ni Jesus, what should we do? No? Nga kita engaged naman na ita. Siguro karoon pa ka remind mo engaged naman na ko di ay. No? Siguro pwede na itong kuhan. Kaya sa rin, bilhin na ito. Kuhan kita single, kita free kayo sa itong mga buhaton. Kalimut ka, engaged naman na ita. No? O, wala na ito nag-behave. Sama sa usa ka kuan nga person nga kana usa nila naka-fiancé. No, so sa mga dapat di ay nga buhaton. No? Ikapila na i-mention sa Bible no, that we are the bride of Christ. So sa may buhaton nato, dili lang no as a church but individually. Number 1. Get ready for His coming. Oh. Mag-prepare daw ka para sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Matthew 24:42. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Daghan gyud giusik-usikan nga time and sa sobra to nga pag-enjoy. You know what, to pagbalik sa Ginoo dili to niya makit-an. Yung siya atong bride. Adi to ko adi pakaslan. No, ya, ang katabagita ni Lord. Nasa plaza. Naika-date lain. Bitaw. So, importante diya nga mag-prepare ka all the time. No, as if karon nga adlaw, no, mobalik ang ato groom. No, ang kanang sa ligan namin ang excitement, no, knowing na ay someone nga mobalik sa imo nga gihulat yung kay nimo nga imo ang gihugma. Diba no, grabe ang excitement, no, gusto gini mo siya tagbuon. Oh. So imo na dapat di ay ang ato ang approach towards God. Although dili man sure na karon yun, pero buhata ka balo, kasi tigon niya. Umagawas na to na si Lord, sugaton ta. No, kinahanglan nga mag-prepare ta. Our job, no, is to watch and be ready. Dili na ito trabaho nga. Kung ano sa rin konsultaon or kung ano yung ipaluan, kung sa rin mo balik si Lord, nag-war na, ang Israel, ang anak, pati nagbaha, nag-red na, ang kuan, kaya sa rin dagat. Dagat kita yun na, anong conscious kayo ka. Pero ang ingon sa Bible, you know what? Our job is to be ready. Dili ka hibaluan, pero sa siya mabalik. Because only the Father knows. Whether we like it or not, no? Makuha na yun ta. Sa'yo, makapanik. No, basta balik na si Lord. Sige, naging mo na. Ay, di palagi na kay kuan man. Or 10 years pa man ako nagdunggan. Yan, ingon na mabalik daw si Lord. Na mag-end of the world na daw. Pero waman gapon. Our job is to be ready. Amen. Amen. Be ready very soon. Kaninga time no sa atong waiting period, we have to trust God, no? We have to trust our bridegroom that when He's doing something while He is not yet around. Kinahanglan nga anda mo na to. Atong wedding dress. Balag wa si Lord, hala dapat naka-wedding dress ka. Amen? Amen. Dapat naka-full makeup ta. Amen. Dapat guwapa ta, i-present na to kang Lord.
importante nga kaila ka, not only sa imong pakaslan, but sa family niya. You are not only married to that person, but you are also marrying the family. No, na kay background, na kay maayong relationship sa ilaha. So in the same way, no, unsa may gihatag ni Lord sa atoa. No, we belong to God's household, the church. Yung mga katapan, Amen. family na sa imong bridegroom. Amen. No, munang, di kaya na to ang dili pagtingganay. Or ang pagdili bakay. No, gusto ba ka nga imong pakaslan, kadaw sa imong makabalo na imong groom, nag-iuna na pag-treat ang imong family, di ba di ka? Basin palag ang groom mo back out, pati malinig batasan. Pero, ang point here is God is commanding us to love our family as we wait for Him. Dapat kaila sa usa-usa. Amen? So, nasa Hebrews 10:24 to 25, consider how we may spur one another on toward love and good deeds. So, higugmay, kanang usanin kanang maayo nga mga binuhatan. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So, dili daw na tuon damon ang pakipagsandurot, ang pagtigom. Ingon na, when was the last time you attend prayer meeting? When was the last time na attend kasi mong house church? Or are we still consistent? Every time na musipa tayo ni Sunday, or sige lang nagka-late, or sige nag-absent. Ingon na naman pag-wait, mo show tao love towards itong family. Or when there is someone in need, are we willing to help them? Mo encourage ba ta sa ilaha? Or kung nanay kanfiyak mo, iwasay na lang dayon ta. Kaninga time, waiting season nato, we should learn to know the bridegroom's family. No? We should be loving each other. Kaninga stage no, about the falling in love. Get to know and love your family. Para ni sa bride no, nga opportunity niya para makabalo siya or kanang makabalo siya, kinsa nitong mga tao maghigugma sa iyang groom. So kanay mo ang katapad, higugma na siya sa Ginoo. Amen? Amen. And since na belong to sa usa ka family no, dira na to no, ihatag ang ato ang time no nga kita magkahiusa ta. Pag-encourage siya matag-usa, kadili ta, muon ta, no? Sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Amen. No? Together, we will grow spiritually. No? The more nga mas daghan ta, nagkahiusa ta, the more ta nga makalakon tayo, makapaabot. Amen. Amen? Siguro dito makapaabot ko na-isolate na ta, kita na lang usa. No? Love your church. Amen? Love your family. Amen? Amen. And lastly, third, get to know your bridegroom. Dapat kaila ka. Kinsa imong minyuan. Amen? Kinsa ang magpakasal sa imo, kinsa ang idol nga mutago sa imo. Nasa Hosea 6:4 and 6. 6:4 and 6. I want your constant love, not your animal sacrifices. I would rather have my people know me than burn offerings to me. You know what? The Lord is not only after with our fear-based obedience, but He is after with our love freely given to Him. Oh. Amen. No, ang i-design sa ginawa ang mga kasing-kasing. Dili lang kayo na magamit ka niya no, nga sa pag-serve, but that is only just a product of our
shift